Ang Malagos Town na OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga ang inungkat kanina sa pagdinig ng Senate Congressional Oversight Committee on Migrant Workers sa paungunan ni Senator Raffy Tulfo. Nung bisitahin ni Tulfo ang ospital noong July 1, napansin niyang kulang-kulang ang mga gamot. Hindi rin daw tumatanggap doon ng pasyente. So ayan, una yan. Di ba maalala nun yung July, pinuntahan ni Senator Tulfo yan. At di ba ako pinuri ko nga siya dyan dahil kung hindi pa pinuntahan ni Senator Tulfo yan, abay malamang hindi nating malalaman na sinayang nitong mga opisyal ng DMW ang trabahong ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Naalala nyo? Di ba? Kasi tandaan niyo ito, huwag kong kakalimutan. Pinagpagura noon ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung Department of Migrant Workers. Talagang isa yan sa mga, kung mareremember ninyo, isa yan sa mga hiniling ng ating mga kababayan kay Mocha. Nung unang araw pa lang na na-interview na ni Mocha si Pangulong Duterte, unang araw na hindi pa siya nakaupo nandun pa lang siya sa Davao, pero siya po ay presidente na, declared winner na siya. Na pumila kami doon. Tapos meron kaming daladala doon na mga wish list ng ating mga kababayan kay Pangulong Duterte. At isa ito sa mga wish list ng ating mga OFW na magkaroon ng sariling departamento ang mga OFWs. Bakit to? Kasi litong-lito na sila Naalala nyo, di ba? Ang OFW, saan ba talaga pupunta noon? May DOLE, may DFA, may kanya-kanyang department yan Alam nyo ba, napakaraming parang sub-department or parang doon sa loob mismo ng isang malaking department. Marami yan. As in. Ngayon, sabi nga ng purpose niyang DMW na yan para pag-isahin. Para pag may problema ang OFW, hindi kung saan pumupunta ang departamento. Di ba? So, ang gusto sa isang departamento. At yan na nga ang nangyari. Nagkaroon ng Department of Migrant Workers o yung tinatawag din ng iba na Department of OFW. But at the same time, isa sa mga wish din nila noon ay magkaroon ng sariling ospital ang mga OFW na kung saan sila ho'y matutulungan. Nagkaroon din tayo ng ospital. Through the help of Senator Bongo, nagawa lahat yan. Diba? Through ASEC Mocha Uson, Senator Bongo, at siyempre si Pangulong Duterte, nagawa ho ang Department of Migrant Workers. Ang ganda. Tapos nagkaroon ng ospital. Ang ganda. Tapos nung etong July, nakita nating lahat, di ba? Na walang nangyayari sa ospital na ito. And we discovered that only because pinuntahan ni Senator Tulfo. Kaya pinuri natin siya noon. At syempre, alam naman natin, yung attorney toxic. Tawagin na lang nating attorney toxic. Kasi toxic talaga yun. Walang nang nakita yun kung hindi pagkakamali ni Tulfo. O kaya kahit nga hindi mali ni Tulfo, hahanapan niya ng butas si Tulfo. Kaya si attorney toxic, galit na naman nun. Sasabihin na naman niya, hindi mo trabaho yan, Tulfo. Hindi mo ganto-ganto yan. Bakit ka gumaganyan? Diba? Habang dumadami at lumalakas si Senator Tulfo, siya iiyak ng iyak. Kasi nga toxic Pag toxic ka, iyak ka ng iyak Diba? So, iyak ng iyak yan. At eto na nga, nagbunga. Diba? Nagbunga ngayon ang ginawang pagdalaw ni Senator Tulfo. Kasi, bakit ko sabi nagbunga? Kasi ngayon na kino-confront niya ang Department of Migrant Workers. Remember, nasa committee niya yan na pinamumunuan ni Tulfo. Okay? Ang isa sa committee niya ay OFW. Pinamumunuan niya yan. Nung kinausap niya Department of Migrant Workers, sinabi niya, bakit Alagos Town itong ospital na to? Anong ibig sabihin lang napakaganda nun? Kasi hindi ho nagsasalita si Tulfo ng walang ebidensya. Hindi katulad ng attorney toxic na yun, na wala namang ebidensya. Ay, kusang loob ba dam yan? Sure yan? Baka mamaya isumbat na naman ng iba yun. I-screenshot yung pangalan mo. Ayan ayan gaganon-ganon na naman sila. Kaya nga po, ang ganda. Kasi ngayon, pag nagsalita si Senator Tulfo,
with authority. Bakit? Siya mismo nakita niya. Tuwing weekend at dadalawa lang ang pasyente gayong 200 ng medical personnel. Yung ibang mga empleyado nakatayo-tayo lang, siguro nagbibilang ng butiki. Yung iba siguro nangungulangot lang. Ay, grabe ka naman. Yan yung mga kinapipiko ng mga ng mga anti-tulpo. Yung mga ganyan salita ni Tulpo, naiinis sila dyan Yung parang pag every time na naririndi sila, ay, alam mo, sa akin, minsan talaga si Senator Tulpo, marunong kasing gumamit ng mga words na, ewan ko ba kung sinasadya niya o talagang nangaasar din siya. Diba? Alam, for sure, alam ko na alam niya na naiinis yung mga toxic dyan sa mga ganyan binibitawan niyang salita. So, lalo niyang binibitawan. Di ba? Inaasar niya lalo. Siya na, nakakainis kasi. Na malaman lamang ko, may patakaran kasi daw na pag Sabado, bawal. And then, kailangan ikaw ay mag-register. So, isipin niyo yan ospital na bawal tumanggap pag Saturday. Actually, weekend yan bawal sila tumanggap. Although, dahil nga doon sa pinuntahan ni Tulpo yan, nagbago na sila. Nakita nyo? Nung una, bawal tumanggap ng pasyente Saturday, Sunday. Pero nung pinuntahan ni Tulpo, marami na daw pagbabago. Di ba? To make an appointment. And I found out 3 months pa bago ka mabigyan ng appointment. Pero sabi ganyan kahirap. Isipin mo, bago ka pumunta doon, sa ospital na yun, okay? Kailangan magpa-appointment ka. Pero bago ka makakuha ng appointment 3 months ahead of time, bago sabihin, kung ikaw may sakit, anak ng wewe naman, Hindi, alam mo, napaka-importante nito Kasi kung ikaw isipin mo, sino ba dito nagkasakit na? Sino dito nagkasakit na? 'Di ba? Kunwari, dumugo yung yung tae mo, ganun. Hindi kasi nangyayari yan, 'di ba? Tama, mali. Minsan merong dugo, akala mo dumugo, yung pala malakas lang yung bidet. Banat ba? You talk from experience, Adiri ka, banat ba? Hindi, 'di ba? Minsan nakakapraning yun yung meron kang, bakit di ba kulay ng ihi ko? Bakit di ba kulay ng tae ko? Di ba? Ganon? O tapos sasabihin sa'yo, bago ka pumunta dito, mag-register ka muna. Mga 3 months ahead. Ay, dumudugo na yung tae mo. 3 months ahead ka pa bago entertainin. Hindi, kung kayo yung OFW, tanungin ko kayo, pupunta ba kayo doon? Sige nga, kayo, ang daming nakikinig na OFW dito. Kunwari, pagdating nyo dito, nagbakasyon kayo, 1 week, 2 weeks, diba? Babakasyon kayo. Tapos merong kumirot sa inyo. Kunwari, kumirot yung ulo nyo para kayo may nararamdaman. O, di ba? Tapos biglang sabi, punta ako sa OFW hospital. O, anong? Biglang sabi, hindi ma'am, kailangan magparehistro muna kayo. Pag i-rehistro ka naman, 3 months. Ano gagawin mo? Anong gagawin mo? Abay, syempre, anak ng wewe naman. Pupunta na lang ako sa private hospital. Di ba? Gusto mo, ano pa naman yan? Nakakapraning pa naman yan. Kunwari, may nakita kang unusual sa katawan mo. Tapos pag-aantayin ka ng 3 months. Di ba? Maaaring hindi malalayo sakit mo, pero nakakapraning yun. Di ba? Na 3 months ka mag-aantay? Kaya, ang ibig sabihin lang naging useless yung OFW hospital na yan. So, itong mga DMW na ito, napaka-inutil ninyo. Yan ang katotohanan. Yang lintik na OFW hospital na yan, ginagawa lang ninyong display para lang masabing meron kayong OFW hospital. Huwag ganun. Pagsilbihan nyo ang OFW natin, puro kayo forma dyan Puro kayo pa-cute Para lang masabing, hindi, meron tayong OFW hospital. That's bullshucks! Sabi nung bullshucks na lang daw. Diba? Kanina ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers, malaki na ang pinagbago mula nang bumisita sa OFW Hospital si Senator Tulfo. Malaki na daw pinagbago mula nang bumisita si Tulfo. Tanungin ko kayo,
Sige, kayo sumagot sa akin ngayon. Kayong nanonood dito. Okay, sino ang tama? Si Tulfo o si Atty. Toxic? May nangyari ba? Wala. Kayo sumagot. Oh. Sige. Sige nga. Sige. Kayo sagot. Yung pagpunta ba ni Tulfo may nangyari o wala? May silbi o wala? O sino ngayon ang tanga? Si Tulfo o yung Atty. Toxic? Sinong gago ngayon? O sige, sagot. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Huwag na tayo, dami-dami nating alam na batas. Ang dami putang inang batas yan. Ha? Batas. Tanungin ko kayo, sino ngayon? Oh, sino ngayon na mas effective? Yung batas. O yung pumunta doon. Tapos, ayusin nyo yan. Hindi, sagot kayo. Oh, hindi ako magdidikta sa inyo. Sino ngayon na mas may silbi sa bayan? Sino ngayon na mas ginawa? Yung Atty. Toxic o itong si Tulfo? Sige, kayo mga OFW, sino mas makikinabangan ninyo? Yung Atty. Toxic o itong si Tulfo? Oh. Di ba? Eh mga putang galit pala ito mga... Mga ipis na nakikita ko dito, dami kasi ipis eh. O ha, yung ipis yung tinutukoy ko ha, ipis. Kasi dami akong nakitang ipis eh. Di ba? Ang dami, pasensya na, ang dami nga naggugwagalo-galo. Habang naglaro pa yung ipis eh. Kumpleto na raw sila sa gamot at tumatanggap na rin ng pasyente kahit weekend. Pero O, kita nyo? Dadagdagan na gamot, tumatanggap na sila ng pasyente, hindi lang weekend. Saan ka ba? Wag na nga ako eh. Ito ng balita. This is a proof na may nagawa yung mama. Yung toxic na attorney may nagawa. sa 8 pa lang ang kanilang pasyente ngayon. Kaya utos si Tulfo sa DMW. Eto, kaya lang may problema pa. May problema pa. Ano yon? 8 pa lang ang pasyente. At least nadagdagan daw, dati 2. Ngayon 8 na. Ayop. Kaya meron na namang suggestion si Tulfo. Daming suggestion tumaman to. Hindi, totoo lang, ang daming suggestion ni Tulfo. Dapat talaga siya na lang maging senador. Ay, senador pala siya. Ano suggestion niya? Since nasa Pampanga daw yan at nahihirapan ng mga OFW, ano suggestion niya? Abay, sunduin ninyo. Sunduin nyo! Ayun ang sinabi ni Tulfo. Sunduin ang mga pasyenteng OFW mula sa Maynila at mga karatig probinsya. Magtawag po kayo kung kinakailangan. Sunduin niyo po yung mga OFWs natin. Kasi ang problema ko minsan, malayo yan. Maraming kasing mga nag-message sa akin, how can we go there so far? Alam mo kung bakit totoo yan? At kung bakit possible yan? Based on our experience, ginawa ni Mocha yan nung panahon ng pandemya. Sinusundo niya sa airport, dinadala niya doon sa probinsya. Bakit? Para hindi harangin. Tandaan ninyo, merong mga ano yun, merong mga checkpoint. Naalala nyo, during pandemic, may mga checkpoint noon, bawal pumasok, mga bara-barangay nagagalit. Ito, based on our experience to may mga nagagalit ng mga barangay. Ayaw nilang papasukin yung OFW. Alam nyo, ginawa ni Mocha, personal, sinundo niya sa airport, hinatig niya dun sa barangay. Pag nakikita si Mocha, hindi ho ito biro, pag hindi pinapayagan, nagsusumbong ho siya kay Pangulong Duterte. Siyempre, through Senator Bongo. Sasabihin, Senator, ayaw papasukin ng isang barangay dito. Kaya yung mga OFW, ang dami nagkomento nung kay Mocha na nahahatid talaga. Kasi ayaw, naalala nyo nag-aaway-away no ng National at LGU? Kasi ito mga taga-LGU, parang dinidiscriminate yung galing sa ibang bansa na mga OFW, ayaw papasukin. So ang ginagawa ni Mocha, just to make sure yung mga OFW yung umuwi dito, mahatid doon sa probinsya, siya mismo hinahatid niya. Hanggang makauwi.
Hindi naman sa bahay, doon sa mga barang-barang hanggang makapasok. Kasi hindi makapasok minsan eh. So ano ang punto ko dito? Pinagmamalaki ko ba si Mokay? No. Ang sinasabi ko dito, if it is possible nung time ni PRRD, it is possible now to serve the OFW if we really love them. The problem kasi, kayo mga politikong mga hinayupa kayo, mahal yung OFW during the campaign. Pero pag tapos na ang kampanya, bibitawan nyo na sila. Alam nyo kasi, madaldal ang mga OFW. Alam nyo ba ito para lang sa kaalaman ninyo. Okay? Para lang sa kaalaman po ninyo, ang mga politiko, alam nila na ang OFW hindi kaya magpanalo. Bakit? Kasi less than 1 million lang ata, or more or less 1 million lang ang bumobotong OFW. So alam nilang hindi nyo kayang magpanalo ng isang kandidato, pero alam nila na kayo ang pinakamaiingay sa social media, kaya kayo ang lagi nilang binobola during election. Nagigets nyo? I know! Kasi yun ang usap-usapan around. Kaya nga marami mga biglang nagiging pro-OFW na politiko. Kasi during the campaign, they need you. The problem, after the campaign, ano mangyayari? Wala na. Tulad nito. Pinabayaan na. So ano ang punto dito? Alam mo, si Tulfo, maraming flaws pagdating sa ilang mga bagay-bagay. Aminin na natin. Okay? Hindi ko kinakampihan yung mga sinasabi niyang iba. Pero isang bagay ang sigurado ako. Si Tulfo nakakatulong. Hindi man perpekto, maraming pagkakamali, maraming minsan sumasablay sa impormasyon, pero marami din siya natutulong. Yun ang sigurado ako. Ang tanong, etong attorney toxic nito, may natulong ba ni isa? Wala. Diba? Kung kailangan nyo magsundo sa Maynila, Tarlac, sunduin nyo. Punuin nyo. Sayang lang, napakarami ng kwarto tapos wawalo lang pala. Nangako naman ng ahensya na pag-iigihan nila ang pagpapakalat ng Sana, wag puro pangako kayo dyan sa DMW. Wag kayong puro forma kasi kayo, ito sa totoo lang pasensya na kayo pero kasi diyan galing si Mocha Diyan sa OWA Puro kayo meeting. Ang dami nyong meeting, araw-araw nagmi-meeting kayo, wala naman nangyayari. Bakit, kanyo? Ang bagal nyong kumilos Meeting. Walang biro. Alam mo kung paano ko nalaman yan? Nung panahon ni Mocha, lagi siya lumalapit sa akin yung problema during pandemic. Sinasabi niya sa akin, ganito Minsan problema yung ganyan. Tagal magbayad, bla bla bla. Sabi ko, Mocha, kaya ka nga nandyan Diba? Minsan naano na siya magsumbong kay Senator Bongo para makarating kay Pangulong Duterte. Na ano na siya. Pero sabi ko, kaya ka nga nandyan Sumbong mo. Sabihin mo. Para alam kasi kaya nga nung isang araw daw, talagang tumawag personal si Pangulong Duterte kay Mocha. Sinabi niya, make sure ito mga OFW natin nakakakain na pupunta sa hotel. Kaya nga tuwan-tuwa sila na grabe naka-hotel sila nung pag-quarantine dito. Tuwan-tuwa sila. Sa katunayan, nagtaka pa nga yung boss ni Mocha bakit sa kanya tumawag Kasi nga, ang punto dito, ang gobyerno napakaraming, alam mo yun, protocol, ganito, patay na yung tao, may protocol pa. Alam mo yun? Gutom na yung tao. Gawin na. Kaagad-agad. Kasi remember, pandemya yun Diba? Kaya importante, mabilis ang kilos. Kaya si Mocha nun, sinasabi ko sa kanya, diretso mo na. Kasi kung dadaan ka dyan, anak ng wewe. Ang babagal kumilos sa mga kasamahan mo Pasensya na, pero totoo. Huwag tayo maglokohan. Ngayon, bit-bit nyo pa rin hanggang ngayon Bakit? Same people No wonder, ganyang kabagal yan, same people na naandyan. Diba, meron nga tayong kasabihan Gusto nyo magbago?
Gusto nyong ayusin. Pero you are doing the same thing over and over again. How would you expect different results? Same thing yun. Gusto mo na magbago. O sino mga nilagay mo? Parehong mga lumang tao. Ang babagal kumilos. E di, mabagal ang serbisyo. Diba? Ganun kasimple yun eh. Oh. Isa ako sa naka-avail ng free hot hotel pag quarantine and free plane ticket pa uwing Davao. Oh. Diba? Naintindihan nyo ibig ko sabihin? We need people like Tulfo. Okay? Dahil, kasi wala ho experience yung attorney toxic na yan eh. Sa totoo lang, walang experience, walang alam yan sa gobyerno. Ang alam lang yan, sumatsat. Ang alam lang yan, yung mga hadukin. Kasi nerdo nga yan eh. Parang ano lang yan, galing sa eskwelahan. Yung knowledge niya nasa eskwelahan lang. Walang alam yan. Pagdating sa gobyerno, para mapabilis ang bagay-bagay, matuto kayo, si Yorme. Ganyan kabilis. Pagka pabilisan, katulad ni Yorme, katulad nung kay Senator Bongo, maniwala kayo, sinasabi ko sa inyo, hindi ko to inaano dahil ganito ang proseso nun. Every time na may problema si Mocha sa OFW, tawag yan kay Senator Bongo. Boss, eto, nangyayari ganito. Ah, ganun ba? Sige, antay ka lang dyan, ha? Oh. Tatawagan niya kagad, agad yung mga departamentong kailangan na kumilos. Pagtawag niya, yung boss noon, tatawag kay Mocha. Kasabihin, ito, sige, Mox, ito na, bigay mo, ayusin mo na. Kung iisipin nyo, dadaan pa sa tamang proseso. Gawa tayong dokumento, ha? Tapos, ano natin to, pa-receive. Paganto, gutom na yung OFW, pare-receive mo pa paulit-ulit yung sulat. Naintindihan nyo yung ibig sabihin? Bakit nga? Yun ang batas eh. Yun ang batat. Kailangan tugnan ng batat. Ano ba? So sa akin, yun lang ang sinasabi ko dito. Hindi perpekto itong mamang si Senator Tulfo, pero buti na lang talaga kahit papaano may mga ganito tayong senador. Yung nagtsatsaga, pumunta doon sa lugar na yun, para, alam mo, eto ha, makinig kayo mabuti. Sa totoo lang, kapapanalo lang ni Senator Tulfo. Politically, it's too early for him to work. Honestly it's too early for him to work. Why? Pagka ganyan ng dating mo, iisipin ka agad nung iba, tatakbong presidente ito. Tatakbong presidente ito. Ngayon, pag pumasok sa utak at nabigyan mo ng idea yung ibang politiko na tatakbong presidente ito, sisiraan ka na yan as early as now. They have 6 years para siraan ka, para babuyin, para mag-hire ng mga vlogger para babuyin ka. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Mag-hire ng vlogger para siraan ka for 6 years of your life. Bakit? Kasi nagparamdam ka eh. Nagtrabaho ka eh. Kaya nga ang payo dyan ng mga political strategies, for the first 3 years, relax ka lang. Ay, first 2 years, kahit papaano, relax ka lang. Huwag ka munang magbibigay ng hint. Or else, meron nga silang term dyan eh, mabibinay ka. Ganun nung nangyari kay Binay, ang lakas nung simula, talagang siya na ang susunod na presidente. Tapos nayari siya. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, sa totoo lang, si Tulfo, hindi niya kailangan magtrabaho. Relax lang siya. Kaya nga kita niyo si Amy. Si Amy, di ba? Ano ginawa niya? Ngayon lang siya nagdadaldal kasi re-electionist. Pero dati, nung 3 years, tahimik lang siya. Relax lang, pre. Ayos pa ako in 3 years. Bakit ako babanat? Doon sa pag malapit na yung hindi naman re-electionist si Tulfo eh. Di ba? So nagtsatsaga na nga yung mama para makatulong sa kapwa Pilipino. Sinisiraan pa.